panahon ng Disyembre nang pumalaot ang Vapor Tabo na sapagkat ito ay hugis tabo, sinasabing ito ay mapagpanggap daw. Subalit, kahit ano pang ipintas rito, sinasakyan pa rin ito ng mga pobreng mamamayan na labis na nakauunawang kung siya ay may kapintasan, sila man ay mayroon ding kasiraan. Kapag nakita mo ang Vapor Tabo, kabuga-buga ito ng itim na usok, malakas kung sumipol. Nahahati ang dalawang bahagi ang Vapor Tabo, ang ilalim at ang ibabaw. Makikita sa ibaba ang mga Indio, Chino at Mestizo na pawisan nagsisiksikan katani ng mga baul at kalakal. Makikita naman sa itaas na maginhawang nakaupo ang ilang praile, ilang nakadamit pang Europeo at ilang kawani na hitita ng takbo habang kwentuhan ng kwentuhan at nagmamansid-mansid sa napakalinaw na tubig. Tignan natin ang mga pangyayari sa Vapor Tabo. Ano ba naman ito? Kay bagal-bagal ng takbo ng vapor. Wala bang ibibilis ito, Kapitan? Bibilis sana ang takbo ng vapor kung wala ang mga kasko at ang mga bangka ng Indio. Nakasisira sa ganda ng kalikasan ang mga Indio na nagsisipagligo at nagsisipaglabay. Dapat ay walang Indio sa Pampang. Dapat ay walang Indio sa lipunan. Dapat ay walang Indio sa almang bahagi ng sandaigdigan. Ang katalinuhan ang gusto kong bigyan ng pagpapahalaga. Kung walang mga ekspertong eksayantista, wala tayong pag-uunlad, Padre Camora. At lagi nang magtatakbo ang mga marinero sa silangan at kanluran upang itusok lamang ang tiking sa buhanginan. Magtigil ka, Binzay. Kailangan ng mga mamamayan ang sapat na karanasan kung paano mapapaganda ang Ilog Pasig. Hindi na kailangang magpunta sa eskwela upang mag-aral sila ng siyensya. Diyan ako hindi hanga sa iyo, Padre Camora. Kailangan ang matalinong isip sa pagtugon ng mga problema. Dapat mong isiping malaking suliranin ang liko-liko at mabuhangin Ilog Pasig. Teka. Huwag kayong manggiriang parang mga manok sa sabungan, at baka kayo ay magkasakitan. Kaunting pag-unawa sa iba't ibang punto di vista, Binzay. Tama si Padre Camora. Anong siyentista? Anong talino-talino? Simpleng karanasan lamang ang dapat Putris na, napakalaking problema. Sasagutin ng simpleng karanasan? Nahihibang na ba kayo, Padre Salve? Mga simpleng problema yan na nangangailangan ng mga lohika, mga kasama. Ang lunas ay napakadali at sa katotohanan ay di ko alam kung bakit walang sinuman ang nakaisip ito. Humukay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at paraanin sa Manila magbukas. Higit na pangmasa ang kinaroroonan ng ilalim ng kubyerta. Karamihan sa mga pasahero ay nakaupo lamang sa mga bangko. Katabi nila ang sangkatutak na tampipi, ilang kahon at basket at 2 o 3 maleta. May mga nagsisipaglaro ng baraha, maingay na nagkwekwentuhan, ang mga insik na nangangalakal ay pawing na nakaupo na rin at ang lahat ay pawang pawisan. Mapapansin mo rin dito ang ilang kabinataan na ikutan ng ikutan. Masaya ang mga binata dahil may mga kolehiyalang sakay ng vapor. Ang mga kolehiyala ay mahinhin sapagkat ayaw nilang sila ay mapintasan. Kung magmamasid pa tayo sa paligid, makikita natin sina Basilio at Isagani na may kausap pa kung makatindig ay animo doon. Kumusta ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw niya pa rin magpalala. Ngayon, iutusin niya kung pumunta sa siguro upang tignan ang mga bahay ito. Nung mga bata pa kami nila Kapitan Tiago, wala pa ang droga na yan. Hindi ko rin maisip kung saan nagmula ang masamang gamot na iyan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opyo ay isang uri po ng halaman. Ito ay hindi isang gamot na katutuklas pa lamang at hindi rin isang halamang katutubo pa lang sa ganitong kapanahonan. Hindi ba, Basilio? Sang-ayon ang isa sa sinabi ng kaibigan. Sa pagkakatanda ko, meron ng opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit, hindi ito'y gaanong napapansin dahil abala ang marami sa pag-aaral. May iba ako. Kamusta nga pala ang itinatag niyong Akademya ng Wikang Kastila?
Mabuti naman po, nakahanda na po ang mga buwak at mga pahalang gagamitin. Palagay ko, di matutuloy iyon dahil tututulan ni Padre Sibila. Matutuloy po sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso pagkatapos na makipagkita ni Padre Irene kay Kapitan General. Niregaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Anak na panganay ni Tandang Selo si Cabezang Tales. Sa tulong ng ama, asawa at 3 anak, nilinis nilang isang bahagi ng kagubatan na abot tanaw sa bayan. Alam niyang walang nagmamay-ari nito kaya malakas ang loob niyang magsaka rito. Ulanin at arawin ang nasabing lugar. Sa kakapusan ng pagkain at dahil na rin sa kapaguran ay namatay ang asawa ni Cabezang Tales sa sakit na pulmonya. Hindi pa man nakakaluksa ay sumunod namang namatay ang kanyang anak na si Lucia. Nagkasakit ito ng matagal at sumunod sa hukay. Subalit, hindi nawala ng pag-asa si Cabezang Tales. Kung kaya ay ipinagpatuloy pa rin ang pagsasaka sa tulong ng 2 niyang anak na si Talo at Huli. Nagbunga ang kanilang paghihirap ngunit dumating ang mga kura at sila ay sinisingil sa lupang kanilang sinasaka. Ngunit habang tumatagal ay palaki ng palaki ang sinisingil sa kanila. Anong buhay nga ba mayroon ang pamilya ni Cabezang Tales? Kuya, sa tingin mo, makakapag-aral rin ba kaya ako sa Maynila, katulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Huli, kailan kaya siya makakapunta ng Maynila upang mag-aral? Kuya naman. Sa isang taon, magsaya ka ng mahaba at mag-aral ka na sa Maynila, katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ama? Maraming salamat, Ama. Alam mo, Ama, iniisip na niya ngayon si Basilio at ang mga pangako nitong pakasal sa kanya. Kuya? Telesporo, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano po ang naparito ninyo? Nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit iyon naman ay napakalaki. Tama. Kung hindi ka magbabayad, ang lupain ay palilinan ko na lamang sa aking kampahan. Matagal na din siyang naging tapat na maninilbihan sa akin. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang pawis at dugo ko para maiahon ang pamilya ko sa hirap. Ngunit, hindi sa iyo ang lupang nililinang mo. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari, may kasulatan ba kayong nagpapatunay na sa inyo ang lupain nito? Meron. At bakit mo kailangan makita? Mangangaso dapat yung Kapitan General. Pero dahil sa natatakot siya mapahiya pag wala siyang napatay, ay mas ginusto na niyang umuwi na lang. Bumalik sila sa Los Baños. Mabuti pa mga pangusuhan sa ibang bansa. Napakaganda. Samantalang ang nandito sa Pilipinas ay pawang walang kwenta. Napakabait sa akin ang tadhana. Talagang siniswerte ako. Aba, akala niyo ata namumulot ako ng pera. Nagagalit na ang mga Indyo sa pagbabayad ng buwis. Simon, halika't sumali ka sa amin. Mga Ginoo, gawin natin mas mainam ang larong ito. Kapalit ng aking mga hiyas, ang mga pangako niyo sa pagkagawang gawa, pananalangin at kabaitan. Ikaw, Padre Sibila, ay 5 araw kakalimutan ang pagkagawang gawa, kariltaan at pagkamasunurin. Ikaw naman, Padre Erin, lilituin ang kalinisan ng ugali at pagkamanawain at iba pa. At sa inyo naman ho, Kapitan General, ay ang pag-uutos na pagbaril sa isang biyag habang pinaghatid-hatiran. Ngunit, Ginoong Simon, ano ang mapapala ninyo sa mga panalo ng kabaitan sa bunganga at mga buhay ng tao? Ang pagpapatapon at ang pagpatay? Marami! Ako'y sawa na sa kakarinig ng kabutihan at hangad ko'y maipon lahat ng nakakalat sa daigdig at mailagay sa isang sako upang itapon sa dagat. Kahit ng awing pabigat ay ang akong brilyante. Lipulin ang masama at alisin at linisin ang bayan. Ika'y may galit sa puot sa mga tulisan, di po ba?
Wala sa mga tulisan sa bundok ang sama, kundi nasa tulisan sa loob ng bayan at mga lungsod. Hindi ba't may panukalang gawing paaralan ang mga sabungan? Pero meron ang tumutol dahil nagbabayad daw ng 450,000 piso ang nagpapasabong ng walang kahirap-hirap. Isasara ang paaralan para pasugalan. Magbibitiw muna ako. May binabalak ako ukol dyan. Ikapito't kalahati ng gabi sa Les Cloches de Corneville, isang malaking entrada na may mahabang pila ay may palabas na gaganapin. Ngunit siksikan ang mga pumapasok dahil sa dami ng gusto makapanood at ubos na ang tiket. May naglalakad na isang payat at matangkad na mabagal ang usad. Ang isang paa nito na di maibaluktot si Camarón Cocido at kutis pula, maruming Amerikano at manipis na pantalon sapagkat isa itong pulubi. Nakasombrero rin ito na may puting kulot na buhok. Lalapit ang isang pandak kay Yumanggi, may mahabang balbas, maputing manipis na bigoting pahaba, may sombrerong de copa, pantalong putol hanggang tuhod at patpatin na mas matanda sa kanya, si Tio Quico. Kaibigan, alam mo bang binayaran ako ng mga Pranses na tinulungan kong mag-anunsyo ng kanilang palabas? Kung binabayaran kanila ng 6 na piso, magkano kaya ang ibinayad nila sa mga praile? Alam mo, Kiko, kalahati ng tao ay tinatangkilik ang palabas dahil ipinagbabawal iyon ng mga praile. Yung kalahati naman ay iniisip na mabuti at maraming matutuhan doon kung pinagbabawal ng mga praile ang palabas. At hindi iyon binabasa ng mga manonood. At iyong tinutukoy ko sa iyo ang ginagawa nilang basihan. Ang udyat ay isang putok. Kaawa-awang bayan. Iyon si Pipay, isang mananayaw. Pinagbawal na sumayaw ng isang may mataas na pwesto sa lipunan, ngunit pinilit pa rin na magsayaw ng lalaking si Z. Ayun naman ay si Binzay, isang manunulat na matalinong kaibigan ko. Isa siyang hippie sa isang opisina. Oo, ayan. Pag hindi naman siya pinapansin, isa lamang yung hamak na kawani. Isang walang kwentang tao. At kung sino pang tinuturo. Manonood ba kayo? Naubusan ako ng ticket. Halika na, sumama sa amin. Hindi makakasama si Basilio kaya sa iyo na lang ang kanyang ticket. Tara, ikaw Ginong, hindi ka ba sasama? Halika na, sumama sa amin. Hindi na. Bigla kasing sumakit ang aking tiyan. Kung gayoy, hindi ka na mapilit. Kami magpapatwina na. Adyo. Sa Plaza Malikon, sa tabi ng dagat sa Maynila ay naglalakad si Isagani habang inaalala ang pag-iibigan nila ni Paulita. Malungkot ang atmosfera ng kapaligiran, mapanglaw ang karagatan at iilan lang ang mga bapor. Tanaw ang monumento ni Anda. Ha? Masakit si Simon at ayaw tumanggap ng bisita? Mabuti siya't mayaman kaya nalala ng marami. Pero paano mga sundalong galing sa malayong paglalakbay? May sakit, sugatan at walang dalaw. Gusto ko maging isang simbolo ng kawayan at mag-iwan sa aking inang bayan ng isang pangalang kanyang ikararangal. Ang mamatay sa isang layunin tulad ng pagtatanggol sa aking bayan laban sa mga dayuhang manako hanggang maging di matitinag ng tano ng karagatan ang aking bangkay. Ano na balita sa walang hiya kong asawa? Wala po na isa sa mga estudyante na nagsasabi sa akin hanggang ngayon kung nasaan siya. Pakisabi sa pilay na asawa ko, ipapaalam ko na ito sa Guardia Sibil. Kailangan kong malaman kung nasaan siya, buhay man o patay. Mahirap maghintay ng 10 taon bago makapag-asawang muli. Ano ang palagay mo kay Juanito Pilaes? Sa tingin ko ho, bagay na bagay ho siya sa isang tulad niyong kaibig-ibig. Tunay na makisig at maginoo si Juanito na tunay na nababagay sa inyo. Talaga? Sa universidad, paparating si Basilio. Madadatnan niya na pinapauwi ng mga Guardia Sibil ang mga estudyante. Lahat ay malungkot maliban kay Tadeo.
Ano ang nangyari? Ikukulong tayong mga kasapi ng samahan. Bakasyon, bakasyon, walang pasok. At tuwang-tuwa ako pa. Magito, ano bang nangyari? Wala akong alam. Wala akong kinalaman sa nangyari. Uy! Ano bang nangyari? Sa isang bahay may mga gwardiya sibil na nagbabantay. Pipigilan siya ng mga ito. Anong kailangan mo? Nais ko mong makausap si Manuel. Ano? Pati ikaw, Basilio? Narito ako upang kausapin ka. Binata, anong pangalan mo? Basilio ko. Bakit ho? Isang mag-aaral ng medisina? Nakatira sa Kali Analog? Kayo'y aming dakpin. Ano? Pati ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ikukwento ko ang lahat na nangyari sa piling kagabi. Nagdaan ang mga araw, nagmamadaling umalis si Don Tiburcio dahil akala ay siya ang pinadadakip ng Kastila. Ngunit, ang tinutukoy ay si Simon na nasa puder ni Don Florentino. Natagpuan niya si Simon na sugatan at sinabi naman ng alahero na nakuha niya ang sugat sa isang aksidente. Naghihinala naman ang pari sa katotohanan. Nalaman niyang isang tulisan si Simon nang mabasa ang telegrama. Tanging si Don Tiburcio lamang ang nais ni Simon na mag-aalaga sa kanya. Tumigil sa pagtugtog ang kanyang harmonya ang pari. Naisip kasi nito ang pagkutyang pagngiti ni Simon. Nanumbalik ang lahat ng ginawa ni Simon, ang pagpapalaya ni Simon kay Isagani sa piitan at paggawa nito ng paraan upang makasal sina Paulita at Juanito. Agad na pinuntahan ng pari si Simon sa silid nito. Nakita niyang tila nanghihina na ang alahero, tila na may malubhang sakit. Nalaman ng pari nagpatiwakal ito at uminom ng lason. Dinalasan ng pari ang binata hanggang nalagutan ng hininga. Matapos ang mga malalagim at hindi inaasahan na pangyayari, ang mga pinakamatalinong balak ay unti-unting naburilyaso at nawalan ng saysay nang mamatay ang utak ng revolusyon. Ito ay walang iba kundi si Simon. Namayapa ng walang kaagam-agam si Simon sapagkat nakapagkumpisal na rin siya sa wakas bago siya na maalam.